Mateo 6:25-26. Isa sa mga pinakanakakagaan na paalala ni Jesus. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, hindi sila naghahasik ni gumagapas, ni nag-iimbak sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Tatlong sampal ng katotohanan dyan. 1. Huwag kayong mabalisa. Pero hindi sinabi ni Jesus, huwag kayong magplano. Ang pinagbabawal niya yung pagkabalisa, yung pagngat-ngat ng isip na parang daga, yung 3 a.m. nagising ka, nag-overthink kung saan kukunin pambayad ng bills. Trabaho natin, magsikap. Trabaho ng Diyos, mag-provide. Pag binaliktad mo yan, ikaw mag-provide, siya mag-alala. Diyan nagsisimula ang anxiety. Masdan ninyo ang mga ibon. Ang ibon, wala namang 9 to 5, walang savings account, walang grocery list. Pero kailan ka nakakita ng ibong namatay sa gutom dahil walang nag-alaga? Point ni Jesus. Kung yung maya na piso lang sa palengke, hindi pinababayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya na anak niya? Na binayaran niya ng dugo ng anak niya? Hindi ba't mas mahalaga ka kaysa sa kanila? Sobrang 3. Hindi ba't higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Tinatanong tayo ni Lord, Anak, buhay na nga binigay ko sa iyo Katawan, hininga, puso na tumitibok. Kung yung malaki na bigay ko na, yung maliit pa kaya, kanin, damit, renta, hindi ko ibibigay. Minsan focus tayo sa maintenance, ano kakainin, ano susuotin, pero nakalimutan natin yung miracle. Buhay ka pa nga ngayon. Real talk. Mahirap hindi mag-alala pag walang laman ref. Pag due na bills, pag may sakit sa pamilya, hindi sinabi ni Jesus na wala ng problema. Ang sabi niya, huwag mong akuin yung bigat na dapat, ako ang bumubuhat. Kaya nga kasunod niyan, Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Unahin mo siya, yung provision, bonus na lang. Pag inaatake ka ng anxiety, tumingin ka sa bintana, humanap ka ng ibon. At ibulong mo, Lord, kung inaalagaan mo yan na hindi man lang nagdadasal, paano pa ako na tinatawag mong anak? Kumusta puso mo ngayon? Anong ibon ang pinapakita sa iyo ni Lord para ipaalala na hindi kanya pababayaan?